Mga ka-viewers, ito na po yung part 2 ng ating ginagawang Chinoy Filipiniana. Ito po ay nilayout ko na sa tela, nilatag ko na po yung pattern. Folded po yung ating back, gayon din yung ating front. Folded po kaya sa magkabilang dulo ko na po ginawa. Ngayon, ito pong side front po natin ay dalawa na po yung piraso, isang pares po ang ginawa kong pag-pattern. Ngayon, tingnan po ninyo yung design ng fabric ninyo kung pwedeng baliktaran. Ito pong design po ng aming gagamitin fabric ay baliktaran po. Napapansin nyo, nandito pa po yung manggas. Dahil ito po, ipofold pa po natin itong tela na magkapatong po yung dalawang scallops para po dito sa laylayan ng ating sleeves. Nilagyan ko po ito ng allowance, 1 inch po rito. Gayon po, half inch po sa mga paikot. Mas mainam po na ilalagay nyo yung mga mark. Ito po, dito, dyan, para po dun yung pag tinahi po ay yun ang palatandaan ninyo na para magkapantay-pantay. Tatabasin ko lang po ito, pagkatapos po yung sleeve naman po ang gagawin natin na tatabasin. Sa pagtabas naman po ng ating sleeves ay siguraduhin po ninyo na pantay yung ating scallops. At ito pong corner ng ating sleeves ay ihahanap ninyo kung saan po mas pantay po yung design po niya. Ngayon, itong laylayan po ng ating sleeves ay dito po sa ilalim ng scallops natin ipapantay. Mapapansin po ninyo na sobra yung scallops dito. Ito po ay pwedeng at is na po. Kung gusto po ninyo ay tahian ninyo para pumasok, pantay po siya, o iburda po. Imamark ko lang po ito, lalagyan ko po ng sewing allowance at gugupitin. Ngayon, ang gagamitin po namin dito na panloob ay tube blouse po. Meron na po kaming na-upload na video po noon. Kung nais po ninyo ganun din ang inyong panloob, ay sana po ay mapanood po ninyo. Sa collar po natin ay ganun din. Papaikutan lang po din natin to ng sewing allowance na tig half inch. Ang nagamit ko po ditong tela ay 1.5 yarda sa 51 inches po na lapad o width po ng tela. Unahin po muna natin tahiin yung ating dart sa likod. Ilagyan ko na po ito ng pin. Sa front naman po natin ay nilagyan ko na rin po yung side po ng front natin dito sa center front, at ito po ay nilagyan ko na rin po ng pilon para hindi po natatastas yung ating burda kapag ginupit po natin dito para sa ating front piping. Patayin ko lang po itong magkabilang gilid ng ating dart sa side front at sa center front po. Half inch po yung nilagay nating allowance dito, kaya maglalagay na lang po tayo ng guide.
Ngayon, ito po ay pagsasabay-sabayin na natin yung edging. Pagka naikabit na po natin itong ating shoulder, pagdikitin po natin yung front shoulder at yung back shoulder. Hindi po muna nating pagdidikitin o tatahi itong side seam dahil uunahin po natin gawin yung ating collar. Ngayon, i-edging ko lang po itong ating shoulder at ito pong ating front na dart. Press po muna ninyo yung mga pinagtahian habang naka-open pa po yung ating blouse. Ngayon, dito po ay kumupit lang po tayo para sa ating collar. Ito po yung front po para sa ating piping. Continuous po kasi yung piping nito o yung bias natin. At dito po, na-prepare ko na po ito, yung ating panloob na kasuotan para dito sa ating blouse ay siya rin pong ginamit ko na pandoble dito sa ating collar para hindi po kita tong ating pilon at saka parang kombinasyon na rin po. Tinikitan ko lang po ito ng pilon, yung fusible po, at itinahi ko na po dito sa ating lace. Ito rin po yung kalahati ng ating collar o yung kapartner. Kunin lang po natin yung center. Ito po ay iipit natin sa collar yung ating neckline. Yung ilalim po ng collar ay siyang ididikit nyo po sa neckline. Lagay nyo muna sa center at ito rin po dito sa center. Sa ilalim naman po ito ng neckline. Dito po. Bali nakaipit po yung ating pinaka body po ng ating fabric. Ipin ko lang po ito hanggang sa dulo, hanggang sa magkabila po. Ito po ay itatapat nyo dito sa pinaka center ng ating front. Tatapat nyo po dyan yung pinakatahi dahil ito po ay gugupitin natin. Allowance po natin to. Nilagay ko lang po yan dahil para matahi natin to at mamaya gugupitin po natin. Makikita nyo ito po ay nakasentro po dito. Yan. Yan po, nakasentro. Ayan po oh. Kita ninyo. Sentro po yan. Ganon din po yung gagawin ko sa kabila. Tingnan po muna ninyo kung may naipit na fabric o yung sa neckline po natin. Para pwede pa pong tastasin yun. Kapag wala po ay pwede nyo nang kupitin na po natin tong sobra sa ating allowance. Slash lang po natin para maganda po yung pagkabilog pag tinap stitch o in-under stitch po natin dito sa ilalim. Dito po sa wrong side, dito sa likod po ng wrong side ng ating fabric, dito po tayo magta-top stitch ng 1/16.
Bali pa ganyan po. Bali ito po yung sa likuran at ito po yung sa harap natin. Mas mainam po na plantsahin muna para lapat po yung ating collar. Ngayon, ito po, yung mark natin sa ating collar ay tinahian ko po yan at yan po yung susundan natin para wala pong mark ng pencil. Pe-press ko lang po ito para flat po ito at saka po natin to tatahiin. Dito, susundan na po natin tong tahing to. Gugupitin ko lang po ito at kanina ay gumupit na rin po ako ng bias, pinrest ko na rin po o pinlansya. Ang lapad po nito ay 1 3/4. Pagkatahi po natin ay gupitin na po natin to dahil papaikutan po natin ito ng bias. Sukatin lang po ninyo kung ano yung haba po nitong mula po dito, paikot po sa collar. Ngayon, ito gumupit na po ako ng bias. Ganyan po yung bias. 1 3/4 po yung ginupit ko. Pinold ko lang po at saka pinalansya. Tatahiin lang po natin dito. Paikutin lang po natin. Pantay lang po ninyo dito yung tahi para mamaya dito po tayo gugupit para mabaligtad po natin yung ating bias. Gupitin lang po natin dito, slant po na ganyan. At tapos po nagpalit na rin po ako ng pressure foot, ginawa ko na pong 1/16. Bale ito po ay iikot lang po natin dito yung ating bias. Tapos sadaan lang po dito. Pwede rin po dito sa kabila. Iikot lang po natin dito yung ating bias. Pasok po natin na ganon. Saka po natin tatap stitch. Dito po natin tatahiin sa ilalim para malak po natin. Ngayon, pwede na po natin ito putulin. Edging po natin to at ilak po ninyo yung edging para hindi po matastas. Mamaya na natin pagsasabayin po yung pag-i-edging. Ngayon po ay itahian na natin yung sa gilid po, yung side seam.
Habang wala pa po yung sleeve ay buuin na natin yung ating blouse. I-edging ko lang po itong mga side seam, gayon din po itong sa ating pinaka placket po natin o yung bias binding po natin dito. At ipiprepare na po natin yung manggas pagkatapos po nating i-fold itong ating hemming itong sa laylayan po ng ating blouse. Sa pag-prepare naman po ng ating sleeve, ganito lang po yung simpleng paraan po namin. Gumawa lang po kami ng pattern na sukat po ito dito, yung bilog po niya. Ito po yung kinopya natin doon sa pattern na ginawa po natin. Yung right side po ng tela, ito po yung pinaka right side, yun po yung nasa ilalim. Tignan po natin yung allowance natin. Saka yung corner to corner. Para kapag nilatag po natin itong ating padron dito, ay nasa center po. Simple lang po yung ating gagawin, ipo-fold lang po natin to kasama ng ating tela. Siguraduhin lang po ninyo na ipo-fold nyo po yung tela mula po dito sa ilalim para makuha po yung fold ng ating sleeve. Patong lang po ninyo yung plancha para maluto po yung pleats po natin. Kami po ay gumagamit ng faultless para mas maluto po yung ating pleats, mas maganda yung pagkakaplantsa. Ganito lang po yung gagawin natin. Gayon din po sa kabilang sleeve. At pagkatapos po ay tatahiin na natin dito sa side seam, dito sa loob. Saka po natin ikakabit din sa armhole. Bago po natin tahiin dito sa ating inseam, dito sa underarm, ay tahiin muna natin tong ating pleats. I-edging ko lang po at pagkatapos ay ipipin na natin ito sa ating armhole. Gayon din po ang gagawin natin dito sa kabila nating sleeve. Ipin lang po natin yung ating sleeve dito po sa center. Ito po dito sa shoulder. Ito po yung gitna ng ating sleeve. At pinin ko lang pong paikot. Ganon din po yung gagawin natin sa kabila. Pasadahan ko po ito at pagkatapos po ay i-edging ko. I-edging po yung sleeve at doon po sa ating parang pinaka-bias natin, yung pinaka-placket po natin ay lalagyan po natin ng butones po, yung Chinese button. Ito po ay lalagyan natin ng acetate. Kung nais po ninyo na lagyan ay maaari po.
pwede din naman hindi. Para lang magkaroon po ng body o yung hulma yung ating Filipiniana sleeve. Papakita ko po yon pagkatapos ko po maikabit itong sa panating sleeve. Sa paglalagay naman po ng patigas natin dun sa ating sleeve, gagamit po tayo ng acetate. Ito po yung kaninang ginamit natin sa pagplancha, ay kinopya ko lang po ito, yung ibabaw. At ito po, gumupit po ako dito. Ganito lang po yung paraan namin sa pagkupit po ng acetate. Para hindi po masulatan, ang ginagawa po namin ay dinidikit po namin ng scotch tape. Ganyan po, at saka po namin to gugupitin. Ito po, nakagupit na ako ng isa kanina. Papakita ko lang po kung paano po ito ikakabit. Ito po yung sleeve po natin. Ngayon, ito po ay kadalasan ay dinidikit po ito ng glue o tinatahirin po dito sa gilid. Pag ganito po yan, yung pinakagitna, center po ninyo dito. Ganyan po. Papakita ko muna ng nakapin para nakita nyo po yung ating paglagay. Nakakaya naman po itong tahiin sa makina kung nais po ninyo na hindi gumamit po ng pandikit. Magkakaroon po ng forma yung ating manggas. Ganyan po. Kung nais nyong idikit dito, ay maaari naman po. Ganyan po yung ating manggas, yung ating sleeve. Nagkakaroon na po siya ng shape dito. Yung isa po ay gugupitin ko rin para dito naman sa kabila. At yung atin namang Chinese button ay itatahi ko lang po dito. Tatayin lang po sa kamay. Dito po. Tsaka yung isa dito. Tatahi ko lang po ito sa kamay. Sana po ay nagustuhan niyo yung ginawa naming tutorial videos po na kung paano po ito tahiin at tabasin. Sana ay mapanood rin po ninyo yung part 1 na ginawa po namin, yung pagpapattern po nito. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay po sa aming channel.